Sana po ay ma-feature ang aking story dahil baka makatulong ito sa mga taong kagaya ko ng sitwasyon. Promise po ate na although mostly ay chika lang, ito naman ay may magagandang message. Tawagin na lang natin siyang Rukawa. Mid-20s daw ng mga magulang ni Rukawa nung siya ay ipinanganak at desperado daw silang pareho na makahanap ng trabaho dito sa Maynila. At nung panahon daw na siya ay ipinanganak ay pareho ng may trabaho ang kanyang mga magulang. Kaya sobrang pasasalamat daw ni Rukawa dahil lumaki daw siya na hindi nakaramdam ng paghihirap. Pero dumating pa rin daw yung panahon na kailangan na nilang magsakripisyo at ito po ang kanyang tatay na kailangan na magtrabaho abroad. Hindi na raw kasi sumasapat yung kinikita ng kanyang mga magulang kaya yung tatay niya daw po ay naging isang OFW. Pero kahit hindi naman daw lumaki si Rukawa na kasama ang kanyang tatay, hindi niya naman daw naramdaman na may kulang sa kanya. Alam niya daw kasi na kahit magkalayo sila ay nandiyan lang ang tatay niya para sumuporta at magmahal sa kanya. Bata pa lang daw si Rukawa ay naiintindihan niya na ang kanilang sitwasyon na kailangan ding magtrabaho ng kanyang nanay. Habang yung tatay niya daw po ay nasa abroad at si Rukawa naman daw po ay naiiwanan sa isang kasambahay. Okay lang naman daw yun kay Rukawa as long as hindi naman daw nagfe-fade ang bonding nila bilang pamilya. Pero bago daw po nagpasko ay may ina-upload mismo ang kaibigan ng nanay ni Rukawa na picture kasama ang tatay niya na nakaakbay daw mismo sa kaibigan ng nanay niya. Una daw po ay idinidinay ito ng tatay ni Rukawa pero kalaunan ay umamin din. 2 taon na palang karelasyon ng tatay ni Rukawa ang kaibigan ng nanay niya. Nung nalaman daw po ito ni Rukawa ay parang wala lang sa kanya dahil hindi raw po talaga ito mag-sink in. Siguro daw dahil hindi niya naman nakakasama yung kanyang tatay physically. Pero meron daw iisang bagay na pumasok sa kanyang isipan na paano na yung nanay niya. Hindi niya raw kasi lubos maisip kung ano yung mararamdaman ng nanay niya. Yung tipong iniisip mo na kasama mo yung anak mo sa araw ng Pasko pero alam mong napakarami ng magbabago. Sinabi pa daw ng nanay ni Rukawa sa kanya na hindi daw siya galit sa kanyang tatay. Sa 13 taon daw kasi ng tatay ni Rukawa sa abroad ay parang ganun niya na lang daw kadali lokohin ang kanyang nanay. Pero naiintindihan daw yun ng nanay niya dahil tao lang din daw ang tatay niya at kahit anong oras ay pwede siyang makagawa ng pagkakamali. Pero kahit ganun daw po ang pinapaliwanag niya kay Rukawa ay hindi naman ibig sabihin no na babalik na sila sa dati. Mas pinili lang daw talaga ng nanay ni Rukawa na mag-forgive at forget. Pero bago pa raw totally makamove on ng kanyang nanay ay bumagsak daw po ito sa isang matinding depresyon. At alam niya daw na hindi niya kayang alagaan si Rukawa habang may pinagdadaanan siya kaya si Rukawa daw po ay pinadala muna sa kanyang tito. Doon daw po muna nag-aral si Rukawa ng isang buong taon. Pero naiintindihan niya naman daw po yun dahil para yun sa ikabubuti ng nanay niya. At lumipas daw po yung mga panahon na tutunan din nilang patawarin ng kanyang tatay, ganun din daw po ang nanay niya. At nung pang 7 taon pa lang daw ng tatay niya sa abroad ay nakaplano na daw pong umuwi ng Pilipinas. Ilang araw lang daw po bago ang birthday ni Rukawa at alam niya naman daw na uuwi yung tatay niya. 2 araw daw po nang nakauwi na ang kanyang tatay ay na-stranded daw po sila sa isang bahay ng kaibigan dahil naubusan daw sila ng pamasahe pa uwi. At naalala daw ni Rukawa na yung tatay niya ay naka-check-in sa isang hotel na malapit sa mismong bahay ng kanyang kaibigan. Kaya naalala niya daw na puntahan muna yung tatay niya para matulungan sila makauwi ng bahay. Kaya nung nakauwi na daw si Rukawa ay kinuwento niya daw sa kanyang nanay kung anong nangyari pero ang tanong daw ng nanay niya ay pinapasok ka ba sa hotel na pinag-i-stayan niya. Nung sinabi daw ni Rukawa na hindi ay bigla na lang daw hinablot ng kanyang nanay ang kanyang cellphone at minessage daw po ang tatay niya. At sinabing alam mo napakagago mo dahil alam mo naman na sobrang tagal mo sa abroad tapos hindi mo man lang binilhan yung anak mo ng kahit ano. Nasa looban ng hotel yung kabit mo kaya nahihiya kang papasukin dyan yung anak mo. Yan daw po ang mga eksaktong salita na sinabi ng nanay ni Rukawa. At nung bandang 12:00 na daw po ng gabi meron daw pong naririnig si Rukawa na tumatawag ng pangalan niya galing sa labas ng bahay. Ito daw po ang kanyang tatay na nasa labas at may daladalang mga pasalubong. Nasa ibang hotel pala nakalagay yung mga pasalubong para kay Rukawa kaya hindi daw ito agad na ibigay sa kanya. Nagkwentuhan pa daw silang dalawa bago tuluyang umuwi yung tatay niya at binigay daw sa kanya ang kanyang allowance na 15,000 kada buwan. Pero sa totoo lang daw ay nakaramdam pa ng awa si Rukawa sa tatay niya. Dahil alam niya raw na nahihiya yung tatay niya na hindi man lang daw siya napapasok sa loob ng hotel dahil nandun po ang kanyang kabit. Dumating na daw po ang mismong araw ng birthday ni Rukawa at tinanong daw po siya ng kanyang nanay kung ano yung gusto niyang gawin. Sinabi niya daw po na gusto niyang kumain ng tanghalian kasama ang kanyang tatay at ang best friend niya. Pumayag naman daw po yung nanay ni Rukawa at pagkatapos nun ay nagpunta raw sila ng Star City. Habang nasa rides daw po si Rukawa ay nakita niya ang kanyang nanay at tatay na nag-uusap ng masaya. Parang matutunaw daw po ang kanyang puso sa sobrang ligaya dahil nakita niya daw po na masaya na ulit ang mga magulang niya. Kahit papano daw kasi ay maswerte pa rin siya dahil hindi raw naging sobrang magulo ang proseso ng paghihiwalay ng mga magulang niya. Malaki din daw ang pasasalamat ni Rukawa dahil hindi pinangungunahan ng damdamin ng kanyang mga magulang pagdating sa mga desisyon para sa ikabubuti ni Rukawa. Pagkatapos daw po ng birthday ni Rukawa ay nagstay siya sa hotel ng tatay niya.
niya. Ooperahan daw po kasi si Rukawa sa susunod na araw kaya hinayaan daw po siya ng nanay niya na makasama muna ang kanyang tatay. Pagkatapos daw ng kanyang operasyon ay kumain sila ng tanghalian kasama ang nanay niya. Napansin daw ng nanay niya na merong maliit na gap ang ngipin ng tatay ni Rukawa. Kaya sinabihan niya daw po ito na bakit hindi mo bisitahin yung dentista na kakilala ko at pumunta ka roon. Ilang araw daw po ang nakalipas, nakauwi na si Rukawa sa mismong bahay nila at yung nanay niya naman daw po ay umalis para mag-grocery. Nadaanan daw po ng nanay niya yung clinic ng dentistang tinutukoy niya kanina at may nakita daw po siyang pamilyar na pares ng sapatos sa labas ng clinic. Kaya binuksan daw po agad ng nanay ni Rukawa yung pintuan ng clinic at bigla na lang siyang nagulat dahil nandun po yung tatay ni Rukawa kasama ang kanyang bagong asawa. Pag uwi daw po ng nanay ni Rukawa sa bahay nila ay sinabihan niya si Rukawa na wag mo na lang babanggitin sa tatay mo na alam mo kung ano yung nangyari. Kaya simula daw po noon ay bago bumisita sa kanya yung kanyang tatay ay tinatanong muna kung nasa bahay ba yung nanay niya. At isang beses daw po napupuntahan siya ng tatay niya, sinabi niya na wala dun yung nanay niya. Kaya yung tatay niya naman daw po ay pumunta sa bahay nila pero laking gulat niya nung nanay niya yung dumating. At sinabi na meron daw po itong naiwanan kaya siya bumalik ng bahay. Kaya nung nagtagpo daw po ang dalawa, sinabihan daw siya ng tatay niya na alam mo, sinungaling ka. Sabi mo wala dito yung mami mo pero nandito pala, pero nagpaliwanag naman daw po si Rukawa na may naiwanan lang siya kaya bumalik. Lumipas lang daw po yung ilang araw, pagkatapos nun ay umalis na ulit yung tatay niya at hindi na raw po sila ulit nagkita. Lumipas pa daw ang panibagong 2 taon nung mabalitaan nila na yung tatay ni Rukawa ay magkakaanak na sa kanyang bagong asawa. At umamin lang daw po yung tatay ni Rukawa nung naipanganak na yung bata. Ngayong taon daw po ay pinili na ng tatay niya na manirahan na dito sa Pilipinas para simulan ang kanyang bagong negosyo. Ngayon po ang tatay ni Rukawa ay isa ng cafe owner. Sinabi daw sa kanya ng kanyang tatay kung bakit mas pinili niya na raw na manirahan dito sa Pilipinas. Dahil ayaw niya daw na pagdaanan ng kanyang magiging anak yung pinagdaanan ni Rukawa na walang father figure. At yun daw po ang nagpaiyak ng husto dito kay Rukawa na naramdaman niya na gustong magpakatatay ng tatay niya dito sa kanyang kapatid. Kaya sobrang saya naman daw ni Rukawa dahil alam niya na hindi mararamdaman ng kanyang kapatid na may kulang sa kanya. Alam ko sinusubukan ng tatay ko na gawin ang lahat para makapagsimula ng bagong buhay. At full support naman ako sa kanya pagdating dyan. After all, siya ang nagpalaki sa akin, I wouldn't be the same without him. Alam ko meron siyang mga nagawang pagkakamali pero sobrang saya ko dahil nagstay siya sa buhay ko. Hindi niya ako iniwan at palagi niyang pinararamdaman na lagi lang siyang nandyan para sa akin. Sana matagpuan ng tatay ko yung peace na hinahanap niya. At sana itong fresh new start niya ay makatulong sa kanya na mag-grow into a much better person. Not only for him but also for his new family. Kung napapanood mo man to, I hope you become the best version of yourself and I love you and I always will. Happy Father's Day. Hanggang dito na lang Ate Charis. Alam niyo kung bakit may Happy Father's Day sa dulo dahil ito po ay isinulat niya nung buwan pa ng June. Pero ngayong October ko lang po nagawa ng video kaya pasensya na po dun sa iba kung super tagal. Kaya maraming salamat sa iyo Rukawa sa pag-share ng iyong kwento. Pasensya ka na kung hindi umabot ng Father's Day pero sana mapanood niya pa rin to. At para sa mga gustong sumulat para ipakwento ang kanilang pinagdaanan, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya graduate ka na para sa Ray Jonah. Tulina sa Madalan Beat, Charmaine Joy Ginto. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!